natin to. Ngayon daw po, tinaboy na sila, hindi na sila pinapayagan doon kasi nagkaroon na ng activity sa loob. So may nakabantay na doon, meron nang itinatay yung tubo sa gitna ng Baho de Masinloc. Grabe, no? Anong plano nila? Magtatayo na naman ng bagong pasilidad. Sa loob na naman. So maaagaw nila talaga na sa atin yung Baho de Masinloc. Kung natatandaan ninyo mga utol, noong 2012 nagkaroon na ng standoff dyan sa Scarborough Shoal. Although hindi sila nakapagtayo ng structure o hindi nila nagawa ng artificial island kagaya ng ibang pag-aari natin na nagawa na nila, eto baka makuha na naman nila. Paano yan? Tapos uhulihin pa mga Pinoy na pumapasok doon. O sipin mo, ito palang akbayan ay hindi man lang nakalapit doon sa bahura o doon sa reef. Okay? Aba, matindi na yan mga utol. Ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang ang inyong opinion. Sana naman hindi na tuluyang, ano yun? Sana hindi tuluyang maagaw sa atin to. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Isa na namang malaking kabalbalan nitong ginagawa ng China sa Baho de Masinloc mga utol. Dahil ayan China installed large pipe in the mid of Baho de Masinloc. Reports Filipino Fisher Folks. Ibig sabihin may mga nakita ang ating mga mangingisda na malaking tubo na ibinabaon nila, na inilalagay nila sa Baho de Masinloc. Anong plano nitong China na naman? Anong gagawin nila doon? Diba? Sa Baho de Masinloc po, ito po sa may Scarborough Shoal, sa malapit sa Zambales, nasa loob ng ating exclusive economic zone. So anong ginagawa ng China? Nakakapagmalaking question mark yan, no? A large pipe was buried by the Chinese within the reef of Scarborough Shoal. This detail was obtained by a civilian group that entered the 20 nautical mile area of Baho de Masinloc and provide aid to fisher folks. Yung civilian mission na ginawa ng Akbayan, party list na ang title ay WPS atin ito. Sila yung nakatuklas ng malaking tubo na yan na ini-install nila sa Baho de Masinloc nitong China. Ano kayang gagawin nila doon, no? Aba, kailangan na matutukan na naman to, no? Nakaraan, sa Sabina Shoal, sila'y nagtatambak ng mga dolomite o yung mga crush corals para gawin na naman bagong gagawa na naman sila ng reclamation area para magkaroon sila ng panibagong artificial island. Eto dito naman sa Baho de Masinloc, paano nila nagagawa yon nang hindi natin nalalaman? Diba? Tuloy muna natin. Mamaya titingnan natin yung mas mahabang report tungkol dito. Ngayon daw po, tinaboy na sila, hindi na sila pinapayagan doon kasi nagkaroon na ng activity sa loob. So may nakabantay na doon, meron nang itinatay yung tubo sa gitna ng Baho de Masinloc. Grabe. According to Mark Figueras, the leader of the civilian group, who bravely faced the dangers to accomplish their mission, the fishermen reported that they have been prohibited by China from approaching the reef for about a month now. Hindi sila makalapit dun sa bahura ng Baho de Masinloc. Grabe, no? Yun po ay, ito pong Baho de Masinloc, para sa kaalaman lamang nating lahat, ito po ay kasama na sa mapa ng Pilipinas as early as 18th century. Yung mapa na ginuhit ng Murillo Velarde map. Tapos inaangkin, bakit hindi tayo makapunta doon? At paano nila nagagawa makapag-install ng mga tubo dyan nang hindi natin nalalaman? Aba, grabe no mga utol. Tayo yung hindi makapasok sa loob ng ating teritoryo at kung nakita ninyo, yung isa pa nating report no na etong China di umano ay gagawa o gumawa na ng polisiya na ipapatupad ngayong June. Itong polisiya na ito ipapatupad ngayon June na kung sino man ang papasok sa China o sa South China Sea, uhulihin na ng Coast Guard nila. Ito yan mga utol, Coast Guards, China Coast Guard to Coast Guard can detain trespassers without trial. Beijing says Beijing as activists converge on Scarborough Shoal in the South China Sea. Regulation stipulates
that foreigners suspected of illegally crossing China's border can held up to 60 days. Ang sinasabi nilang China's border, yung mga inaangkin nilang teritoryo na pag-aari o nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, such as Scarborough Shoal, Sabina Shoal, Ayungin, yung mga yan, malamang. Pero mas focus sila rito sa Scarborough Shoal dahil nga pinapasok sila. Actually, hindi pinapasok mga utol eh. Paano mo papasukin yung inyo? Okay, lilinawin ko lang para mas malinaw. Sa Pilipinas, ang Scarborough Shoal. Sa madalit sabi, nasa loob tayo ng ating bakuran, teritoryo. Ngayon, ang palalabasin nitong China, uhulihin tayo nila. Dahil tayo daw di umano ang mga trespasser. At uhulihin without trial at pwedeng i-detain ng 60 araw. Yan ang planong gawin ng China at inaatasan nila ang kanilang Coast Guard. Doon sa Scarborough Shoal. Siyempre, ipapatupad daw nila to, di umano, sa buong South China Sea na kanilang nasasakupan. Na ibig sabihin, kanila nga yun. Grabe, di ba? Mangyayari kaya yan? Yun ang tanong ko. Okay, bumalik na tayo sa ating featured video, sa ating pinag-uusapan doon sa tubo. Ayan malaking tubo ibinaon umano ng Chinese ship sa Baho de Masinloc. Okay? Pakinggan natin to. Ngayon daw po, tinaboy na sila, hindi na sila pinapayagan doon kasi nagkaroon na ng activity sa loob. So may nakabantay na doon, meron lang itinatay yung tubo sa gitna ng Baho de Masinloc. Grabe, no? Anong plano nila? Magtatayo na naman ng bagong pasilidad. Sa loob na naman. So maaagaw nila talaga na sa atin yung Baho de Masinloc. Kung natatandaan ninyo mga utol, noong 2012 nagkaroon na ng standoff dyan sa Scarborough Shoal. Although hindi sila nakapagtayo ng structure o hindi nila nagawa ng artificial island kagaya ng ibang pag-aari natin na nagawa na nila, eto baka makuha na naman nila. Paano yan? Tapos uhulihin pa mga Pinoy na pumapasok doon. O sipin mo, ito palang akbayan ay hindi man lang nakalapit doon sa Bahura o doon sa reef. Okay? Aba, matindi na yan mga utol. Ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang ang inyong opinion. Sana naman hindi na tuluyang, ano yun? Sana hindi tuluyang maagaw sa atin to. Sana diba? Hindi ko rin alam kung paano yung yung tamang proseso para hindi nila matuloy yung mga plano nila tunod yung China, Diyan sa Baho de Masinloc muna, Hindi pa yung kabuuan ng West Philippine Sea. O di ba sasabihin na nga may reclamation area na napigilan na natin. Ngayon nababantayan na natin. Paano itong Baho de Masinloc? Hindi pala tayo makapasok dyan. Ito ang nakuhang detalye ng grupo ng sibilyan na nakapasok sa 20 nautical miles ng Baho de Masinloc at nakapamigay ng tulong sa mga mangingisda doon. Ayon kay Mark Figueras, leader ng sibilyan na matapang na sinuong ang panganib para lamang magawa ang kanilang misyon. Sumbong sa kanila ng mga mangingisda, nasa 1 buwan na sila nang pagbawalan sila ng China na makalapit sa mismong bahura. Sipin mo, yung mga kapwa natin Pinoy, yung mga mangingisda ay hindi makapangisda doon sa mga teritoryo na generations from generations na talaga namang nangingisda na dyan ng ating mga kababayan. Minana na nila. Tapos ngayon, dahil inaangkin na ng iba, netong China, hindi sila makapasok na hindi nga makalapit. Grabe, di ba? Okay. Ang lala na, mga utol. Kaya ako, tutok na tutok ako rito kasi dito sa West Philippine Sea kasi napakalala na po na sitwasyon. Okay? Although hindi nga nila naaagaw, pero yung nararanasan ng ating mga kababayan na dyan mismo nakatira at dyan kumukuha ng kabuhayan, talagang malala. O tayong mga nasa Manila, hindi natin maramdaman, pero sila, ramdam nila yan. Alam nila yung nangyayari. Tapos ngayon, i-detain, huhulihin sila sa loob ng ating teritoryo. Wala naman silang ginagawang masama, kundi mamuhay o mangisda. Kumuha ng kabuhayan na normal naman nilang ginagawa at minana na nila sa kanilang kanununuan. Diba?
Inaagawan na tayo harap-harapan. Bakit yung mga... Pero ang masakit nito, yung iba pang mga Pinoy ay kumakampi pa diyan sa mga lintik na Chekwa na yan. Hindi ba kayo proud kaya nyo bang sabihin ng sarili nyong mga Pinoy na kayo mismo dumudungis o hindi nakikiisa sa paglaban nito? Ito, ayan yan po yung nangyayaring totoo dyan sa West Philippine Sea. Inaagaw na malinaw ang teritoryo natin, tapos tayo pa ang sinasabihang trespasser, tapos ngayon uhulihin na. Aba, 'di ba? Yung huling nakausap ko po bago matapos yung namin doon, umalis kami. Ang sinasabi nila sa akin, kinokol ko po yung mga taga-gobyerno natin. 1 month bago mangyari ito, dati nakakadikit pa sila ng around mga 100 meters, 50 meters sa Bao de Masinloc. Napansin din ng mga Hindi na makalapit yung mga mangingisda natin sa Bao de Masinloc. So, sa madalit sabi nga ay pwedeng may nangyayari ng kakaiba doon. At eto na nga yung dahilan. May malaking tubong ibinabaon o ibinaon na sa Bao de Masinloc. Anong gagawin nila? Ano yun? Pundasyon ba yan ng infrastruktura? O nangunguha na sila ng... nagre-ready na sila para mag-install ng bagong pagkuha ng mga oil and gas dyan? So, siyempre hindi ko alam kung ano yun. Pero one thing's for sure, may nangyayari o may ginagawa ang China sa Bao de Masinloc kaya hindi na makalapit ang ating fishermen. Yung mga Philippine Coast Guard kaya hindi kaya makalapit dyan, nasa loob ng exclusive economic zone natin yan. And as early as 18th century o 1734 yata kung hindi ako nagkakamali, nasa bahagi na ng mapa ng Pilipinas yung Bao de Masinloc, mga utol. Murillo Velarde map. Ginuhit na yan kasama ng Pilipinas. Paano yan napunta sa China? Ang layo po yan sa pinakamalapit nilang isla ng China ay 100 kilometers. Ganong kalayo yung Bao de Masinloc sa kanila. 1,000 kilometers. Ganon po kalayo. Sa atin po ay napakalapit yan. More or less mga 220 o kung hindi ako nagkakamali kilometers. At nga, ang pinakamalaki nating ebidensya na atin yan ay yung Murillo Velarde map at kasama po yan sa mapa ng Pilipinas. At napakalayo po niyan sa China para ang kinin nila. Tapos hindi makapasok itong ating mga kababayang mangingisda dyan. Lintek, di ba? Isda ang paglalagay ng tubo sa loob ng bahura. Pero hindi na raw nila alam kung ano ang paglalagay 50 meters sa Bao de Masinloc. Napansin din ng mga mangingisda ang paglalagay ng tubo sa loob ng bahura. Pero hindi na raw nila alam kung ano at para saan ang malaking tubo dahil pinagbawalan na silang mangisda malapit doon. Pinalibot. Ayun nga yung tanong para saan yung tubo na yon na binabaon ng China na to sa Bao de Masinloc, no? Mga makamukat-mukat natin dyan. Meron na din, may makaharian na dyan. May pasilidad na dyan, no? Pwede mangyari yun kung pababayaan. Putan na rin daw ang paligid ng bahura ng mga Chinese Coast Guard vessel. Ayan, pinapalibutan na. 4 ang nagbabantay sa bukana at 5 PLA Navy ang nasa loob. Grabe. Hinihingan din ng mga huling isda ng mga Chinese ang mga Pilipinong mangingisda roon. Samantala, ibinahagi din ni Mark kung paano sila nakalusot sa mga Chinese vessel malapit sa Bao de Masinloc. So, paano kaya natin paaalisin itong mga to, no? Sana mapaalis natin sila dyan, no? Kasi baka... ewan ko na, no? Feeling ko maaagaw, pakiramdam ko tuloy maaagaw na nila na tuluyan to Bao de Masinloc, sana'y wag naman. Ano kayang magiging kilos ng ating gobyerno dito? Nag-disguise kami as fisher po. So umalis kami rito, naglayag kami. Then after po nung paglayag namin, around 11:30 ng gabi, nakarating po kami around 20 nautical miles away from Bao de Masinloc. Ang grupo... Ayan mga utol, hindi sila nakalapit sa mismong Bao de Masinloc.
20 nautical miles. Ang layo pa nila. So eto basahin natin yung report dito. Mula sa Inquirer.net mga utol. Teka lang. Ayan PH Fisher's spot pipe installation in middle of Scarborough. Okay. So meron talaga ayun yung testimonya. So basahin lang natin para sa karagdagan Fisher folks saw a pipe installation in the middle of the Scarborough Panatag Shoal in a development that could be part of a system which may enable China to maneuver underwater without being seen. Aba. Pero hindi natin alam kung ano yun kung ano yung para saan yung tubo na yon mga utol. Basta one thing's for sure, meron nang ininstall na malaking tubo. At nakita ito ng grupong ito mga utol, ng grupong Akbayan. Okay? So ngayon ay hindi na po makalapit kahit sino pa man na mga Pinoy sa Baho de Masinloc dahil todo bantay na ang China Coast Guard at naglabas nga sila ng polisiya na uhulihin ang sino mang trespasser. Isipin mo, trespasser tayo sa ating teritoryo. Gaano kalintik yan? O ano masasabi nyo dyan mga utol? Ang advance team ng civilian convoy na palihim na pumasok sa 20 nautical miles para maihatid ang food supply at diesel sa mga Pilipinong mangingisda malapit sa Bahura. Ayan. Tagumpay man yung mission na to, di ba? Plano nilang ulitin ulit. So dito na magkakaalaman mga utol. Pero ang tanong natin dito, para saan yung ini-install ng natubo ng China dyan sa Baho de Masinloc at may magagawa ba ang ating gobyerno tungkol sa usaping ito? Yan, tututukan natin yan sa susunod pa. Okay mga utol, pa-comment muna ang inyong opinion. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Red South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa nyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po. Tututukan natin yan mga utol kung ano man ang mangyayari. Baka maagaw nila ng tuluyan yung Baho de Masinloc sa atin di ba?